Nagmamadaling bumaba ng kotse si Junya. Sa labas pa lamang ng gate ay dinig na dinig niya na ang pagpalahaw ng mga tao sa loob ng mansyon. Animoy silisilaban ng mga ito. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang ilang bangkay na halatang sinunog hanggang sa maabo. Agad siyang dinala ng kanyang mga paa sa ikalawang palapag kung nasaan ang master's bedroom. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang isang matandang nakabitay. Sinisilaban ito ng mga taong nakasuot ng kulay itim. Iniangat ng matanda ang isa nitong kamay. Animoy humihingi ng tulong sa kanya. Nagpigkas ito ng, "Nandyan na sila! Ipagiganti mo ang ating lahi!" Napabalikwas ng bangon si Junya. Habang naghahabol ng hininga ay pawis na pawis siya. Binangungot na naman siya. Ilang linggo na ring paulit-ulit ang masamang panaginip na yon. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, kaya't bumaba siya papunta sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Si Junya ay isang simpleng estudyante, 20 years old at ulila na sa ama. Ang kanyang mama Rosa ang nagtaguyod sa kanya. Sa kabila ng pagiging single parent nito ay nabigyan naman siya ng magandang buhay. Eto nga't graduating na siya next year sa kursong criminology. Balak niya pang kumuha ng master's degree. Silang mag-ina lamang ang nakatira sa di namang kalakihang bahay nila. Mayroon silang ilang negosyo na napapatakbo naman ng maayos ng kanyang mama Rosa. Kung minsan kapag may bakanting oras siya, ay siya na mismo ang natao sa mini grocery nila na nakapwesto sa bayan. Ang kanyang nanay naman at Uncle Berting ang tumututok sa tindahan nila ng karne sa palengke. Sa sobrang pagkauhaw ay halos maubos niya ang isang pitsil ng malamig na tubig na nagmula sa ref. Pagbaba niya ng baso ay napansin niya ang pintuan nila sa kusina. Nakabukas ito. Nagtataka siya sapagkat nasa 2:00 pa lang na madaling araw nang lingunin niya ang wall clock nila kanina sa hagdan. Kinutuban ng masama si Junya. Agad niya itong sinara at nagtungo sa kwarto ng kanyang ina. Ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang makita niyang naliligo sa sariling dugo ang kanyang mama Rosa. Tad-tad ito na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad niya itong nilapitan at niyakap. Ngunit wala na itong buhay. Humagulgol ng iyak si Junya. "Mama! Sinong gumawa nito sa inyo?" Agad na naramdaman ni Junya ang isang patalim na tumarak sa kanyang likod. Dumoble ang sakit nun nang hugutin ito ng kriminal na sumaksak sa kanya. Napabalikwas siya paharap sa kriminal. Natumba siya sapagkat nadulas ang kamay niya sa pagkakatuon sa sahig, sanhi ng nagkalat na dugo mula sa kanyang ina. Tumambat sa kanya ang isang taong nakasuot ng purong itim. Nakabonet ito kaya't hindi niya makita ang muka. Akmang susugurin na siya ulit nito upang muli ay pagsasaksakin nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagmumula ito sa likuran ng kriminal. Nang tuluyan na itong bumagsak, nakita niya si Ma'am Berting. Hawak nito ang isang kalibre 45.
Uncle Bert, si Mama. Uncle Bert, si Mama pinatay. Junior Iyo, kailangan na nating makaalis agad. Uncle, anong ibig niyo sabihin? Bakit tayo aalis? Nanganganib ang buhay mo, anak. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo. Hindi, Uncle. Hindi ko iwan si Mama dito. Ano po bang sinasabi niyo? May mga kasama pa ba tong mga taon to? Hindi ako natatakot sa kanila. Bumalikwas ng tayo si Junior. Ngunit agad siyang nakadama ng panghihina. Nagdadalaw na rin ang kanyang paningin. Sanhi ng dahan-dahang pagkaubos ng dugo mula sa tinamong saksak. Tuluyan ng nawalan ng malay si Junior. Nagising na lamang siya sa isang maliit na kubo. Maya-maya pa'y nakita niyang pumasok si Mang Berting. Uncle Bert, nasaan tayo? Si Mama. Nasaan si Mama? Huwag ka munang masyadong kumilos, anak. Huwag ka mag-alala. Pinaasikaso ko na ang labi ng Mama Rosa mo. Kel, hindi kita maintindihan. Bakit kailangan nating umalis? Ano ba yung sinasabi mong nanganganib ang buhay ko? Gusto ko na pong bumalik sa bahay. Gusto ko pong makita ang labi ni Mama. Napapanahon na nga upang malaman mo ang lahat ng katotohanan. Katotohanan? Ano pong katotohanan, Uncle? Sabihin niyo na sa akin. Kailangan ko ng kasagutan. Makinig ka at magtiwala sa ilalahad ko sa'yo. Mula nang sanggol ka pa lamang, ay isa na ako sa tumayo bilang magulang mo. Dito na nga tumambad ang buong katotohanan kay Junior. Nalaman niya na hindi niya tunay na magulang ang kinilalang Nanay Rosa. Kaibigan ito ng kanyang mga magulang na sina Jose at Maria. Nagmula sa isang mayaman na angkan ang kanyang amang si Jose, habang si Maria naman ay anak ng pinuno sa kanilang lugar. Tutol ang kani-kanaling pamilya sa pagmamahala ng dalawa, kaya't pilit silang pinaghihiwalay. Ngunit huli na, sapagkat nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. At ang bungang iyon ay walang iba kundi si Junior. Nais itong ipalaglag ng magkabilang pamilya. Ngunit hindi pumayag ang mga magulang niya at ipinaglaban siya. Sa huli ay hinatulan ng kamatayan ni Don Julio ang kanyang anak na si Jose. Isinama na rin ang kasintahan nitong si Maria. Ngunit bago pa man mangyari yun, ay naihabili na ang sanggol sa kaibigan nilang si Elena at pinsan nitong si Rodolfo, na sadyang nagpalit ng pagkakalinlan upang hindi na mahanap pa ng magkabilang pamilya. Yun nga ay si Rosa at Berting. Hindi na problema ang magpinsan sa pagtataguyod sa kanya, sapagkat nag-iwan ng kayamanan si Jose sa magpinsan. Ilang supot ng ginto at mga mamahaling alahas, sobra-sobrang halaga upang buhayin ang kanyang nag-iisang anak. Uncle, bakit nila nagawa yun? Anong klaseng nila lang sila? Wala silang mga puso. Sila ba ang sinasabi mong dahilan kung bakit delikado ang buhay ko ngayon? Anong klaseng nilalang sila? Mabuti at naitanong mo, iho. Ang totoo niyan, ang lolo mo na si Don Julio ay ang hari ng mga vampira sa aming lugar. At ang ama mo naman na si Senyorito Jose, ang prinsipe ng mga lahi niyo. Nagulat si Junior sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kanyang uncle. Ngunit hindi, sapagkat kilala niya ito mula pa ng pagkabata.
Hindi nito gagawin ang biruin siya. Lalo pat sa ganitong sitwasyon. Lahi namin. Ibig sabihin, Oo anak, nagmula ka sa lahi ng mga vampira. Hindi lang yan, sapagkat ang iyong ina na si Maria ay nagmula sa lahi ng aswang na kung tawagin ay bangkilan. Uncle, sabihin mo nagbibiro ka lang. Kilala mo ko, iho. Simulat sa pool, alam mong hindi ako mapagbiro. Makinig ka. Ang lahing vampira at lahing aswang ay hindi kailanman maaaring magsama. Mahigpit na batas ito na magkabilang lahi sapagkat takot sila sa magiging bunga. Bunga na hindi nila kailanman kayang kontrolin at may kakayahang ubusin ang lahi nila. Kaya't sa galit ng iyong lolo ay pinatawan ng kamatayan ang iyong ama't ina. Wala na ring nagawa ang lahing aswang sapagkat mas mataas na uri ang mga vampira at higit na mas makapangyarihan kumpara dito. Isa pa ay ayaw din nilang maisilang ang bunga na maaaring umubo sa kanilang lahi. Diablo ang definisyon nila kapag pinagsama ang lahi ng aswang at vampira. Mula pa ng unang panahon ay hindi na magkasundo ang dalawang lahi. Madalas ay may nagaganap na patayan sa pagitan nila sapagkat dinodomina ng lahing vampira ang mga lahing aswang na kung tutuusin ay hindi sila ang katutubong lahi dito sa Pilipinas. Ang mga vampira kasi ay nagmula lamang sa kanlurang bahagi ng mundo. Kel, maaaring ako yung tinatawag nilang Diablo. Pero, ordinaryong tao lang naman ako ah. Hindi ako pumapatay ng tao o kumakain ng karne nito. Hindi pa natin nalalaman, Junya, sapagkat sasapit ka pa lamang sa tamang edad mo. Doon pa lamang malalaman kung totoo nga ang kinatatakutan nila. Mahigpit na bilin ng iyong ama't ina na iwang ka na namin bago pa man sumapit ang iyong ika-21 kaarawan. Ngunit nagpasya kami ni Rosa na hindi ka namin iiwan sapagkat tinuring ka na namin bilang tunay na anak. At kung sakaling magkatotoo man yon, ay handa namin tanggapin ang katapusan ng aming buhay sa iyong mga kamay. Uncle, ibig sabihin, Oo, Junya. Mga aswang din kami ng Mama Rosa mo. Nabibilang kami sa mga karaniwang aswang. Ngunit hindi kami kumakain ng karne ng tao. Mga karne at tugo ng hayop ang kinakain namin. Tuwing gabi namin ito ginagawa, kaya't hindi mo napapansin. Sa tuwing sabay tayong kumakain, ay nagpapanggap lamang kaming kumakain. Sapagkat hinahanap-hanap pa rin namin ang dugo at hilaw na karne. natulala si Junya. Hindi pa rin makarehistro sa kanyang isipan ang mga katotohanang natuklasan. Kaya pala ngayon, hinahunting na nila ako para tapusin bago pa man sumapit ang ika-21 kaarawan ko. Hindi, iho. Hindi mo kalahi ang pumatay kay Rosa at hindi rin sila ang gustong pumatay sa'yo. Kung gayon, sino sila? Sino yung mga yon, Uncle? Sila ang mga tinatawag na hunter. Binubuo sila ng iba't ibang pangkat. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ang mga mortal na kalaban ng mga aswang at vampira. Simulat sa pulpa lang ng pag-iral ng mga ito.
Sa hindi ko malamang dahilan kung paano nila tayong nakilala at natuntun. Maaari kayang nagapi na nila ang lahi ng mga vampira at ng mga aswang. Hunter? Ano naman ang mga yun? Tao ba sila, Uncle? O may kakaibang lahi din? Mga tao sila, Junya. Ngunit may mga kaalaman at kakayahan na pumatay ng mga vampira at aswang at iba pang uri ng nilalang kagaya ng mga lahi natin. Doon na natanto ni Junya ang ibig sabihin ng paulit-ulit niyang panaginip. Ang mga hunter, ang mga taong nakaitim, at ang matanda naman ay ang kanyang lolo na si Don Julio. Uncle Bert, sa totoo lang, ilang linggo na po akong nananaginip ng paulit-ulit. May mga pinapatay. At sa isang silid, may nakikita akong matanda. Humihingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya, ipaghiganti ko daw ang aming lahi. Kung gayon, marahil ay totoo ang aking kutob. Malamang ay may masama na nangyari sa lahi ng mga vampira. Kailangan muna kitang iwan, Junya. Pupunta ako sa bayan ng San Juan. Aalamin ko ang tunay na lagay nila doon. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka sa lugar na to. Nasaan po ba tayo, Uncle? Ano pong lugar ito? Nandito tayo ngayon sa kabundukang bahagi ng bayan ng San Diego. Dito naninirahan ang karamihan sa mga kamag-anak ko. Mga aswang din sila, Junya. Ngunit katulad namin ng Nanay Rosa mo, ay hindi rin nila inugaling kumain ng tao. Sila ang mga kasama namin na lumikas noon sa San Juan, kung saan ang mga lahi naming aswang ay patuloy na pumapatay at kumakain ng tao. Naipaliwanag ko na ang lahat sa kanila. At tulad namin ng Mama Rosa mo, ay handa ka rin nilang alagaan sa ngalan ng butihin mong mga magulang na sina Jose at Maria. Malaki ang utang na loob namin sa mga magulang mo, Junya. Sila ang palaging nagtatanggol sa amin. Kaisa namin sila sa layuning tigilan ang pagkain ng mga tao. At sa halip ay hayop na lamang ang gawing pagkain. Marami ang naparusahan nun, nahatulan ng kamatayan. Ang ama't ina mo ang tagapagtanggol namin. Ngunit sa bandang huli ay napilitan din kaming lumikas sapagkat natalo ang mga kasamahan namin. Hindi namin kaya ang puwersa ng vampira at aswang na kumakain at sumisipsip ng dugo ng tao. Likas na mas malalakas sila kumpara sa amin sapagkat pawang hayop lamang ang aming kinakain. Uncle, mag-iingat ka. Maraming salamat nga pala sa pagliligtas mo ng buhay ko. Huwag mo nang isipin yon, Iho. Ang totoo niyan, makailang beses nang niligtas ng ama mo ang buhay ko. Kaya't nararapat lamang na ibalik ko ang lahat ng yun. Hindi ko siya pwedeng biguin. Siya nga pala, nandyan ang pamangking kong si Ninita. Pansamantala, siya muna ang mag-aalaga sa'yo habang hindi pa ako nakakabalik. Magpagaling ka, Iho. Marami pa tayong pagsubok na haharapin. Tuluyan na ngang nagpaalam ang tiyuhin niyang si Mang Berting. Iniwan nito sa kanya ang kalibre 45 at ilang bala at magasin. Kasama na rin ang susi ng kanyang kotse. Hanggang sa mga sandaling iyon ay halos windang pa rin ang binata. Nahihirapan siyang tanggapin ang buong katotohanan. Kung bangungot lamang ang lahat ng ito, ay nais niya ng magising.
Muling nakatulog si Junya sa sobrang pag-iisip. Magbubukang liwayway na nang siya ay magising. Halos isa't kalahating araw na pala siyang tulog. Medyo nanghihina pa siya at bahagyang nadarama pa rin ang hapde mula sa sugat sa kanyang likuran. Maya-maya pa ay may pumasok sa silid kung saan naroroon si Junya. Isang dilag na napakasimple at nagtataglay ng napakaamong muka. Si Ninita. Mabuti naman at gising ka na. Paniguradong gutom na gutom ka. Heto, may pagkain akong dala para sa'yo. Sandaling napatitig si Junya sa dalaga. Hindi niya may tatanggi. Humahanga siya sa taglay na kagandahan nito. Maraming salamat, Ninita. Tama ba? Ako nga pala si Junya. Kilala na kita noon pa. Madalas kang pag-usapan dito sa amin. Pati na rin ang mga magulang mo. Masaya akong alagaan ang anak ng minsan nagligtas ng buhay ng mga magulang ko. Kumain ka ng marami upang makabawi ka ng lakas. Nagpakawala ng isang matamis na ngiti ang dalaga. Halos wala nang nasambit si Junya, kundi ang salitang salamat. Agad naman itong lumabas pagkatapos siyang abutan ng pagkain. Nagbilin din ito na kung may kailangan siya, ay huwag mag-atubiling tumawag sa labas ng kubo. Lumipas ang isang linggo. Halos naghilom na ang sugat ni Junya. Marahil ay dahil na rin sa mga halamang gamot na pinapainom sa kanya at itinatapal sa kanyang sugat ni Ninita. Bilang aswang ay malawak ang kanilang kaalaman kung papaano gumamot ng sugat. Umepekto naman ang lahat ng yon kay Junya sapagkat taglay niya rin ang dugong aswang. Sa isang linggong lumipas ay hindi pa rin nakakabalik si Mang Berting. Lubhang nag-aalala na ang binata sapagkat ni tawag o text man lang ay walang dumarating sa kanya mula sa kanyang tiyuhin. Hindi rin makontak ang cellphone nito. Nagpasya si Junya na kausapin ang mga matatandang namamahala sa lugar na iyon. Nais niyang magpasama sa San Juan sapagkat nag-aalala na talaga siya sa kalagayan ng kanyang tiyuhin. Ngunit ni isa ay walang naglakas na loob na magpresentang sumama sa kanya. Isa pa, ang mga aswang na ito ay sadyang hindi lumalayo sa kanilang lugar sapagkat batid nila na nagkalat na ang mga kasador. Bagaman hayop lamang ang kanilang kinakain, ay hindi pa rin sila sasantuhin ng mga ito. Ayaw nilang maubos ang kanilang lahi, kaya't hanggang maaari ay hindi sila gumagawa ng anumang hakbang na maaari nilang ikapahamak. Hindi na nakatiis pa si Ninita. Lakas loob itong nagpresenta na samahan si Junya. Ngunit agad naman tumutol ang kanyang mga magulang. Ninita anak, hindi ka maaaring sumama sa San Juan. Hindi kami makapapayag na may mangyaring masama sa'yo. Ama, ina, kung iisipin po natin, matagal na tayo dapat napahamak. Hindi sana natin tinatamasa ang payapang pamumuhay sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa mga magulang ni Junya. Panahon na po siguro upang ibalik natin ang kabutihang ipinakita nila sa atin. Ngayon tayo mas kailangan ni Junya. Anak, hindi mo kabisado ang bayan ng San Juan. At isa pa, hindi niyo sigurado kung anong panganib ba naghihintay sa inyo doon. Maaaring vampira, kapwa nating aswang, ang makasagupa niyo doon. Huwag po kayo mag-alala, ina. Iingatan ko po ang sarili ko.
Isa pa, kasama ko naman po si Junya. Halos kabisado ko na po ang San Juan, sapagkat mula ng pagkabata ko, ay madalas niyo pong maikwento sa akin ang lugar na yon. Saglit na natigilan ang kanyang mga magulang. Ninita, hindi mo naman kailangan samahan ako. Masyadong delikado para sa'yo. Hindi ako makapapayag na pati ikaw ay mapahamak. Hayaan mo sanang suklian namin ang kabutihan ng iyong mga magulang, Junya. Kahit sa pamamagitan lamang nito, ay makabawi man lang kami. Sasama ako. Hindi ko maaaring hayaang mag-isa lang si Ninita ang sumama. Singit ng isang binata. Siya ay si Rigor, kababata ni Ninita. Matagal nang may pagtingin ng binata sa dalaga. Sinubukan niya na ring suyuin ito. Ngunit hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya nitong itugon sa nararamdaman niya. Gayunpaman ay hindi ito sumuko at patuloy pa rin na umasa na balang araw ay matututunan siyang mahalin ito. Si Rigor ay isang matipunong binata. Isa ito sa mga namumuno sa mga kalalakihan sa kanilang lugar. Sanay ito sa pakikipaglaban sapagkat may ilang kalahi na din silang natulungan. Mga aswang na nagnais din na tumigil na sa pagkain ng tao. Nailikas nila ito mula sa baryo ng mga masasamang aswang at tagumpay na nadala sa lugar na ito. Hindi na nga nakatutol pa ang mga magulang ni Ninita. Maging si Junya ay hindi na rin nakatanggi sa inaalok na tulong ng dalaga. Kinabukasan nga ay maaga silang bumaba ng bundok. Pinuntahan nila ang kakilala ni Mang Berting na pinag-iwanan niya ng kotse ni Junya. Mula sa gitnang Luzon ay tinawid nila ang Kalakhang, Maynila upang makarating sa bayan ng San Juan na nasa timog na bahagi ng Luzon. Gabi na nga nang makarating sila sa bayan ng San Juan. Ngunit ang lugar ng kanyang mga kalahing vampira ay nasa liblib na lugar pa. Kaya nagpasya sila na magpalipas muna ng gabi sa isang hotel. Kumuha sila ng 3 kwarto upang matulugan. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang maalimpungatan si Junya. May kumusyon siya naririnig sa labas ng kwarto niya. Napabalikwas siya ng bangon nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng pintuan niya. Si Ninita. Junya, buksan mo ang pinto. Bakit? Ano nangyari? May mga vampirang umaatake sa atin. Tumakas na kayo, Ninita. Ako na ang bahala rito. Hindi ka namin hahayaang mapahamak, Rigor. Agad na pumasok ang dalawa sa kwarto. Nakiramdam sila. Maya-maya pa ay biglang nawasak ang pinto nang sinipa ito ng isang lalaki mula sa labas. Agad na pumasok ang 2 lalaki. Nakaangil ang mga ito sa kanila. Nagulantang si Junya nang makita ang mga itsura nito. Mapuputla ang mga balat at kitang-kita ang mga pangil na nakalabas sa mga bibig nito. Lalo pang kinalabutan si Junya nang napansin niyang mabilis na nagpapalit ng anyo si Rigor at Ninita. Tinubuan ito ng mga balahibo sa buong katawan. Nagkaroon ito ng mga pangil at mahahabang kuko. Mabilis na sumugod ang mga ito sa 2 vampira. Habang nagpapambuno ang 4, ay nakatulala si Junya. Nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin sa mga nasasaksihan niya. Nang bigla na lang may sumakal kay Junya. Sobrang bilis ng pagkilos ng nilalang na ito. Halos anino lang ang napuna niya.
Teka, sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Imbes na sumagot sa tanong, ay mabilis nitong kinagat ang leeg ni Junya. Agad na nagblanko ang paningin niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa loob ng kanyang isipan ay may natanaw siyang isang matandang lalaki. Kumpirmadong vampira ito sapagkat nakalabas ang mga pangil at mapuputla din ang balat nito. Hindi ito si Don Julio, ngunit halos kasing edad din ito ng matanda. May mga kasama itong nakasuot ng pawang itim, katulad ng umataking kasador sa bahay nila. Muling bumalik sa ularet si Junya nang mabitawan siya ng vampira. Halos mabingi siya sa sigaw nito. Nagimbal siya nang makita niyang natutunaw ang bibig ng vampira. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nalusaw ang buong bibig nito, kasama na ang lalamunan. Natigilan ang apat sa pagpapambuno. Nagulat din sila sa nakita. Mabilis na kumilos ang isang vampira para tumakas. Sa sobrang bilis ng kilos nito ay halos refleksyon lamang ng anino ang kanilang natanaw. Akma namang tatakas na rin ang isa pang vampira, ngunit agad itong nasunggaban ni Rigor. Kinagat ito sa leeg hanggang maputol ng tuluyan ang ulo nito. Agad silang lumikas sa hotel na yon. Nang makalayo na sila, ay dun pa lamang sila nakapag-usap ng maayos. Si Rigor na ang nagmamaneho na sasakyan. Ayos ka lang ba, Junya? Tanong ng dalaga habang nilalapatan ito ng paunang lunas ang natamong sugat ni Junya sa leeg. Mga vampira sila, di ba? Bakit nila tayong gustong patayin? Hindi ko rin alam, Junya. Ngunit isa lang ang hinala ko. Inatake nila tayo sapagkat naamoy nila kaming dalawa ni Rigor. Alam nila kung ang aswang ay kumakain ng tao o hayop. Ganon kalakas ang pangamoy nila. Nagtataka lang ako kung bakit nalusaw yung isang vampira. Ibig sabihin ba nun ay nakalalaso ng dugo ni Junya sa mga vampira? Hindi ko alam, Rigor. Walang nabanggit sa akin si Uncle Bert tungkol sa mga bagay na yan. Ngunit habang kinakagat ako ng vampira kanina, may rumihistro sa isipan ko. Nakita ko siya. Isang matandang lalaki. Vampira din siya. Ang pinagtataka ko lang, may kasama siyang isang grupo ng mga hunter. Mag-uumaga na nang marating nila ang liblib na lugar na kung tawagin ay Baryo Matalim. May mga mangilan-ngilan bahay silang natatanaw, ngunit ni isang tao ay wala silang makita sa paligid. Nagpasya silang bumaba ng sasakyan upang magtanong kung saan makikita ang mansyon ni Don Julio. Buo na ang loob ni Junya. Wala na siyang pag-aalinlangan na harapin ang kanyang lolo. Ang takot na unang nadama ay unti-unti nang napalitan ng namuong galit sa kanyang dibdib nang malaman niya ang buong kwento ng kanyang mga magulang. Lalo pat ngayong nawawala ang kanyang Uncle Berting. Hindi niya lubos maisip na ang mismong lolo niya ang tumapos sa buhay ng kanyang ama't ina. Isa pang hinala niya ay hawak ng mga ito ang kanyang uncle. Ilang bahay na ang kinatok ni Rigor, ngunit ni isa sa mga ito ay walang nagbukas ng pinto. Sigurado silang may mga tao sa mga tahanan na iyon sapagkat may mga alagang hayop na nasa paligid ng mga ito. Akmang aalis na ang tatlo
nang may nakita silang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatitig ito sa kanila. Agad naman nila itong nilapitan. Hanggang dyan na lang kayo. Tangan ito ang isang buntot pagi at may nakasukbit na itak sa tagiliran nito. Mawalang galang na po, Manong. May nais lang po kaming itanong sa inyo. May hinahanap po kasi kaming lugar. Magtatanong lang po kami ng tamang daan. Ano ang pakay nyo rito sa Baryo Matalim? Sa nakikita ko ay mga dayo kayo. Hindi nyo ba alam na mapanganib ang lugar na ito? Lalo na sa mga katulad nyong hindi taga rito. Hinahanap po namin ang mansyon ni Don Julio. Alam nyo po ba kung saan ito matatagpuan? Ano naman ang pakay nyo sa kanya, bata? Maniningil lang po kami ng pagkakautang. Sabay angat ng jacket ni Junya upang makita ng lalaki ang baril sa kanyang tagiliran. Mabuti pa ay umalis na kayo sa lugar na ito. Mapapahamak lamang kayo. Hindi nyo alam ang panganib na susuungin nyo, bata. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Alam po namin na mapanganib sila. Ako po ay apo ni Don Julio. Ang ibig sabihin ay isa ka rin vampira. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Hindi ako katulad nila. Nagsasabi po siya ng totoo, Manong. Sapagkat kung vampira siya, ay kanina pa siya dapat nasunog sa sikat ng araw. Sinasabi mo bang apo ka ni Don Julio? Kung gayon ang iyong ama, ay si Senyorito Jose. 20 taon na nang huli ko siyang makita. Ngunit hindi ako pwedeng magkamali. Iisa ang wangis ng inyong muka. Tama po kayo, Manong. Siya nga po ang aking ama. At ang aking ina naman ay si Maria. Kung gayon, mabuti pa ay sumunod kayo sa akin. Sasamahan ko kayo kay Apo Sotera. Siya ang pinakamatanda sa lugar na ito. Baka sakaling may maitulong siya sa inyo. Pinuntahan nga nila kung saan naninirahan ng matanda. Narating nila ang isang di kalakihang kubo. Unang kita pa lamang na matanda kay Junya ay napatulala na ito. Maluha-luha itong lumapit at yumakap sa kanya. Senyorito Jose, buhay ka? Bakit ngayon ka lamang nagbalik? Madami na nangyari habang wala ka. Ang buong akala namin ay pumanaw ka na. Lola, nagkakamali po kayo. Hindi po akong tinutukoy niyong si Jose. Anak niya po ako. Anak? Kung gayon, nabuhay ang anak ni Senyorito kay Maria. Ang buong akala ng lahat ay kasama sa nahatulan ng kamatayan ng bata. Mabuti naman at pinalad ng Diyos na mabuhay ka, iyo. Anong pakay niyo dito? Nanganganib ang buhay mo rito. Batid ko po yun, Lola. Ngunit napapanahon na po siguro upang magharap kami ni Don Julio. Naririto ako upang papagbayarin siya sa kanyang ginawa. At isa pa, malamang ay hawak nila ang aking tiyuhin na si Uncle Bert. Hindi na po siya nakabalik sa amin. Kung gayon, naparito kayo upang tapusin ang buhay ng Don. Ngayon pa lamang ay binabalaan ko na kayo. Malabong magtagumpay ang binabalak nyo. Makapangyarihan si Don Julio. Bukod sa mga kawal nitong vampira, ay may mga alaga itong aswang. Maraming salamat po, Lola, sa inyong pag-aalala. Pero hindi po ako matatahimik hanggat hindi kami nagkakaharap ni Don Julio. Nakikita ko talaga sa iyo ang Senyorito Jose. Parehas kayong matapang, lalo kung prinsipyo ang ipinaglalaban.
Mga ilang taon na rin nang huli kong nakita si Don Julio. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay madalas kong makita nitong mga nakaraang araw. Madalas na ring namamataan ng mga taga dito ang pagpunta ng mga grupo ng kalalakihan na pawang nakaitim. Kung gayon tama nga ang hinala natin, malamang ay kasalukuyan nagaganap ang labanan sa pagitan ng mga kasador at mga vampira. Lola, ang mga aswang po sa lugar na ito, ano po ang balita sa kanila? Matagal-tagal na rin ang panahon lumipas. Halos maubos noon ang lahi ng aswang. Nagpatuloy kasi ang hidwaan sa pagitan ng mga vampira at aswang. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Halos karamihan sa kanila ay nasawi. Ang iba ay ginawang alipin. At may mga ngilan-ngilan na nakatakas. Lola, mabuti po at hindi inaatake ng mga vampira at aswang ang mga tao dito sa purok nyo. Hindi nila maaaring gawin yun, Iyo, sapagkat matagal nang may kasunduan sa pagitan ng mga vampira at lehitimong naninira ang mga tao sa lugar na ito. Hindi maaaring pumaslang ng mga taga dito ang sino mang vampira o aswang. Kapalit noon ay ang pagsisilbi ng mga tao sa asyenda ni Don Julio. Ngunit hindi naman alipin ng mga taong ito. May kaukulang bayad din ang mga ito. At isa pa, sila ang unang humaharap sa kung sino mang nagtatangkang pumasok dito sa baryo matalim. Sila din ang nagkukubli sa mga sikretong nagaganap dito. Takot magkamali ang mga tao sapagkat buhay nila ang magiging kapalit. Kaya't hanggang ngayon ay nananatili ang mga sikretong iyon. Kung napapansin nyo, walang ibang dayuhan na nagagawi sa lugar na ito sapagkat agad silang binibigyan ng babala ng mga tao dito. May mga ngilan-ngilan na matitigas ang ulo kaya't napapahamak sila. Hindi na sila nakakaalis sa lugar na ito hanggang sa maging pagkain na lang sila ng mga vampira at aswang. Sa ibang lugar, namimiktima ang mga vampira, gayon din ang mga aswang. Kaya't patuloy kaming nakakapamuhay ng sagana at payapa sa lugar na ito. At ang mga magulang mo na si Senyorito Jose at Maria ang namuno sa kasunduan na iyon. Mabuti naman po, Lola, at ganun na nangyari. Oo, Iyo. Kaya't malaki ang pasasalamat namin sa magulang mo. Sila ang nakapagpanatili ng kapayapaan sa lugar na ito. Hanggang sa natulan na nga sila ng kamatayan. Kailangan din kami ng mga vampira at aswang. Hindi nila magawang buwagin ang kasunduan na iyon. Bago pa sila magpaalam, ay may iniabot ang matanda. Ilang piraso ng maiiksing kawayan na pinatulis ang dulo. Ito daw ang isa sa mabisang sandata laban sa mga vampira. Mapapas lang nila ito kung maitutusok nila ito sa mismong puso ng vampira. Mag-iingat kayo, Iyo. Patnubayan nawa kayo ng Diyos. Tahakin niyo lamang ang daan na ito at sa dulo niyan ay may makipot na daan. Paakyat iyon ng bundok. Sa dulo noon ay matatagpuan niyo na ang mansyon ni Don Julio. Maraming salamat po, Lola Sotera. Tuluyan na ngang umalis sila Junya. Halos 1 oras din nila tinahak ang malubak na daan bago makarating sa makipot na daan papaakyat ng bundok. Doon ay namangha sila sapagkat sa kabila ng makipot na kalsada ay napakaganda ng daan
at mga tanawin dito. Ang mga puno sa magkabilang gawi ay sadyang matataas. Mayayabong ang mga ito na halos nagyayakapan na. Kaya't hindi umaabot ang sinag ng araw sa kanilang dinadaanan. Animoy pinasadya ang daan na ito. Ilang minuto pa lang nilang tinatahak ang lugar na iyon nang may natanaw silang mga taong nakaharang sa daanan. 3 taong may hawak-hawak na kadena sa di kalayuan. At sa dulo ng mga kadena na iyon ay may 3 naglalakihang aso. Hindi ito basta aso lang. Aswang ang mga ito. Bago pa man sila nakalapit ay pinakawalan na ng mga ito ang mga nakakadenang aswang. Mabilis na sumugod ito sa kanilang kinaroroonan. Agad naman silang bumaba ng sasakyan. Mabilis na binunot ni Junya ang kanyang baril. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na putok patungo sa papasugod ng mga aswang. At dahil sa angking galing nito sa paghawak ng baril, ay tinamaan niya mga ito sa ulo. Dahilan upang mabuwal ang mga ito. Nag-angilan ang mga taong may hawak ng kadena. Mga vampira pala ang mga ito. Mabilis ang pagkilos ng mga ito papasugod sa kanila. Sa isang iglap ay nasunggaban sila ng mga ito bago pa man sila makapaghanda. Tumilapon silang 3. Mabilis na nagpalit ng anyo si Ninita at Rigor. Nakipagpambuno sila sa 2 vampira. Si Junya naman ay sunod-sunod na nagpapaputok. Ngunit sa bilis ng kalaban ay hindi siya makatama ni isa. Nagulat na lamang siya nang napaibabawan siya nito. Akmang kakagati na siya sa leeg nang maipangsalag niya ang kanyang kamay. Pagkagat ng vampira ay napasigaw ito. Napahiga sa sahig at naglulupasay. Unti-unting nalulusaw ang bibig nito. Sinamantala naman iyon ni Junya upang itaharak ang matulis na kawayan sa likod ng vampira. Pinuntiran niya ang puso nito. At nagulat siya sapagkat unti-unti itong naaabo. Sa di kalayuan ay natanaw niyang sugatan na si Rigor. Patuloy itong nakikipaglaban. Tinakbo niya ito upang tulungan. Ngunit nakita niya ring si Ninita. Sakal-sakal na ng vampira. Nanghihina na ito. Halos hindi na kayang lumaban. Agad niyang pinaputukan ng vampira. Tinamaan niya ito sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahilan upang mabitiwan ito ang sinasakal niya. Nanggigigil itong lumingon kay Junya. At sa isang iglap ay nasakal na siya nito. Hindi na makahinga si Junya. Damang-dama niya ang lakas ng pagkakapiga ng kamao ng vampira sa kanyang leeg. Nang biglang sumirit ang dugo nito mula sa kanyang leeg. Napansin na lamang ni Junya na tumilapon ang ulo nito. Tuluyan na siyang nabitawan ng vampira at napansin niyang si Rigor pala ang pumutol sa ulo nito. Maraming salamat, Rigor. Si Ninita, sugatan siya. Agad nilang nilapitan si Ninita upang tignan ang kalagayan nito. Ninita, may sugat ka. Huwag ka mag-alala, Rigor. Ayos lang ako. Agad niyang binuhat ang dalaga
at isinakay sa kotse. Pasensya na kayong dalawa. Nadamay pa kayo sa problemang kinakaharap ko. Huwag mo nang alalahanin yon, Junya. Kasama mo kami hanggang sa dulo. Hindi ka na dapat sumama pa, Ninita. Masyadong delikado para sa'yo ang lakad na ito. Huwag mo akong maliitin, Junya. Nakalimutan mo na yatang aswang ako. May kakayahan akong makipaglaban sa mga vampira. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, ayaw kitang mapahamak. Napangiti ng matamis ang dalaga. Agad na napansin iyon ni Rigor habang nagmamaneho. Napakunot ang noo nito. Hindi na nakatiis ang binata, kaya't agad siyang sumabat sa usapan ng dalawa. Alam mo naman palang delikado para sa kanya ang lugar na ito. Sana nung una pa lang ay hindi mo na siya sinama. Rigor, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang nagpumilit na sumama kay Junya. Ngayon, kung ganyan ang nasa isip mo, maaari mo na kaming iwan dito. Pasensya ka na, Ninita. Ayoko lang naman na nalalagay sa peligro ang buhay mo. Tama ka, Rigor. Hindi ko na dapat kayo sinama sa lugar na ito. Nadamay pa kayo sa problema ko. Hindi lang sa'yo ang problema na ito, Junya. May kinalaman din ang lahi naming aswang dito. Ilang sandali pa ay narating na nila ang mansyon. Napakalaki nito. Nag-iisang nakatirik sa gitna ng kagubatan. Napaliligiran ito ng matataas na puno. Nagyayakapan na ang mga sanga kaya't hindi nakakapasok ang sinag ng araw sa paligid nun. Nagtaka sila sapagkat nakabukas na ang mataas na gate nito. Animoy, inaanyayahan pa silang pumasok. Nang nasa loob na sila ng bakuran, ay bumaba na ang tatlo ng sasakyan. Pinakiramdaman nila ang paligid. Ngunit walang sino man ang naroroon. Nakakabingi ang katahimikan. Tanging mga huni lamang ng ibon at kuliglig ang kanilang naririnig. Hindi na nakatiis pa si Junya. Dahan-dahan itong lumakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Don Julio, lumabas ka! Harapin mo ko! Buong tapang na sigaw ni Junya. Tangan-tangan ng baril at matulis na kawayan sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng malaking mansyon. At tuluyan nang nakapasok ang tatlo sa loob. Don Julio, magpakita ka! Ilabas mo si Uncle Bert! Hanga naman ako sa katapangan mo, bata. Manang-mana ka sa iyong ama na maagang na maalam ng dahil sa katapangan. O mas tama siguro sabihin na kahangalan. Nanlaki ang mga mata ni Junya sapagkat natanaw niya sa itaas ng malaking hagdan ang matandang nakita niya noong kinagat siya ng vampira sa hotel. Sino ka? Nasaan si Don Julio? Ilabas mo siya. Wala na si Don Julio. Matagal na siyang patay. Si Don Ramon na ngayon ang bagong hari namin sa lugar na ito. Sabat ng isang vampira na lumitaw mula sa isang madilim na sulok ng mansyon. May mahabang buhok na medyo may pagkamistiso. Siya si Montana, ang kanang kamay ni Don Ramon. Kung gayon, pinatay niyo siya. Tumpak, nakipagsagbuatan kami sa mga bayaring kasador para paslangin ang hangal kong kapatid. At ako din na nagpahanap sa iyo at kay Elena upang ipaligpit.
nang tuluyan na maubos ang lahi ng hangal kong kapatid. Ikaw ang pinaniniwalaang uubos sa lahi ng mga vampira at aswang. Masusubukan natin ngayon. Mga traitor kayo, mga duwag! Unti-unting naglabasan ang mga vampira sa paligid. Nasa mahigit 50 ang bilang ng mga ito. Napaliligiran na sila. Mabilis na nagsikilos ang mga ito upang disarmahan si Junya at maikadena silang tatlo. Wala na silang nagawa pa sa dami ng kalaban na nakapaligid sa kanila. Sa isang iglap ay tila naging bihag na sila ng mga ito. Mga walang ya kayo, pagbabayaran nyo to. Nasaan na si Uncle Berting? Ilabas nyo siya. Si Rodolfo ba ang tinutukoy mo? Ang pangas na si Rodolfo. Patay na siya. At kayo na ang susunod. Tinamay mo pa ang dalawang aswang na kasama mo. Mga tiwalag. Hindi na kayo makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Lumapit si Don Ramon kay Junya. Inilabas nito ang napakahabang pangil niya. Akmang kakagatin na siya nito nang biglang may pagsabog na naganap sa loob mismo ng mansyon. Isa-isang nabasag ang mga bintanang salamin nito. Kasabay nun ang pagpasok ng mga aswang. Malalaki ang mga ito. Nasa 8 talampakan ng bawat isa. May mga matutulis na pangil at mahabang kuko. Isa-isang nagpambuno ang mga vampira at aswang. Mabibilis ang pagkilos ng mga vampira. Ngunit sadyang malalakas din ang mga aswang na sumalakay. Mabilis na nagkalat ang dugo sa paligid. May mga ulong nagkalat. Mayroon din nakahandusay ng mga aswang. Habang nagaganap ang lahat ng yon, ay sinamantala ng tatlo ang pagkakataong tumakas. Mabilis na nagpaalit ng anyo si Rigor upang makalagan ang kadenang nakagapo sa kanila. Kaagad silang tumakbo papalabas. Ngunit may nagpapalitan ng putok doon. Matataas na kalibre ng baril ang gamit ng mga vampira na nasa teres ng mansyon. Habang ang mga aswang naman na nasa anyong tao pa ay naghahagis ng granada. At ang mga iba naman ay may dala-dala ding matataas na kalibre ng baril. Napilitang tumakbo ang tatlo sa gilid ng mansyon. Ngunit wala silang makitang labasan doon. Inakyat nila ang mataas na bakod nito. Hindi na nila nagawang balikan pa ang kotse ni Junya. Sa kabutihang palad ay may nakita silang mga nakaparadang sasakyan sa labas ng mansyon. Isang may kalumaang van ang napaandar ni Junya. Mabuti na lang marunong siyang mag-hotwire ng sasakyan. Kaya agad niyang napaandar ito kahit walang susi. Nagmamadali silang umalis sa lugar na iyon na tila ba may gerang nagaganap sa lakas ng putukan at pagsabog sa paligid. Mabilis nilang tinahak ang makipot na daan papalayo sa mansyon na iyon. Nang biglang may tumawid sa daan. Nabundol ito ni Junya. Shit! May nabundol ako. Saglit lang titignan ko. Junya, huwag ka nang lumabas. Delikado. Sandali lang, Ninita. Mukhang tao yung nabundol ko. Agad na lumabas na sasakyan si Junya. Nilapitan niya ang katawan na nakahandusay sa kalsada. Nagulat siya sapagkat babae pala ito. May mga mapuputlang balat. Ngunit may napakagandang muka. Agad niya itong pinulsuhan. Nakahinga siya ng maluwag
nang malaman niyang buhay pa ito. Ngunit duguan. Tila may tama ng mga bala. Agad niyang binuhat ang babae upang maisugod sa ospital. Junya, bakit mo sinakay ang isang yan? Naaamoy ko ang pagiging vampira ng babaeng yan. Pakiusap, hayaan niyong tulungan ko siya. Mapabampira man o aswang, lalo na kung tao, ay kailangan pa rin natin siyang tulungan. May tama siya ng bala. At isa pa, nabuntol ko siya. Kaya kargo ko ang babaeng ito. Ikaw na muna ang magmaneho, Rigor. Mabilis na pinaharurot ni Rigor ang sasakyan. Maya-maya pa'y nakalabas na sila sa baryo matalim. Nang makarating sila sa pinakabayan ng San Juan, ay agad na naghanap ng hospital si Junya. Halos maghahating gabi na ng mga oras na iyon, kaya't wala na silang matanungan tao sa labas. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng malay ang babaeng nabundol ni Junya. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo, miss? Bungad ni Junya sa babae. Agad itong tinutukan ni Ninita ng matulis na kawayan. Ninita, pakiusap. Huminahon ka. Hayaan natin siya magsalita. Isa siyang vampira. At malamang ay tauhan din siya ni Don Ramon. Pasensya na kayo. Hindi ko may kakailang isa akong vampira. Hindi ko rin itinatanggi na mula ako sa mansyon ni Don Ramon. Kayo ang mga nakita kong bihag kanina. Bago pa man sumalakay ang mga bangkilan. Ano ang pangalan mo, babae? Nasa na ang mga aswang dito sa San Juan? Bakit sinasabi nilang ubos na ang mga ito? Gayong meron pa naman pala. Handa akong ilahad ang lahat ng aking nalalaman. May isa lamang akong pakiusap sa inyo. Tulungan niyo akong makatakas kay Don Ramon. Ha? Bakit? Bihag ka rin ba ni Don Ramon? Hindi. Pero parang gano'n na rin ang trato nila sa akin. Ako nga pala si Althea. Kabilang ako sa dugong pugaw na lahi ng mga vampira. Apo ako ni Don Ramon. Gulat na gulat si Junya sa narinig. Dahil lumalabas na pinsan niya pala ang babaeng ito. Patuloy ito sa paglalahad ng mga impormasyon. Dito nila natuklasan na halos maubos nga ang mga bangkilan sa baryo matalim. Mula kasi nang mamatay si Don Julio ay pinamunuan na ni Don Ramon ang mga vampira. Tuluyan ang naputol ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi. Totoo nga na nakipagsapwatan si Don Ramon sa mga bayaring kasador upang wakasan ang buhay ng mismong kapatid niya. Nagtagumpay siya sa kanyang hangarin. Napalitan ang kanyang kapatid bilang hari ng mga vampira sa San Juan. May mga aswang na nagawang takasan ang kalupitan ni Don Ramon. Ang nakapagtataka lang daw, mabilis na muling dumami ang lahi ng mga ito. At sa pagkakataon ngayon, ay tila mas lumakas pa ang mga ito na malaking palaisipan para sa mga vampira. Nagpakilala naman si Junya sa babae. Ipinakilala niya rin ang kanyang mga kasama. At nagkwento na rin tungkol sa kanya. Hindi ko akalain na buhay ka pa pala, Junya. Masaya akong malaman ito. Ang madalas ko kasing naririnig sa kwento sa mansyon ay nakasama ka daw sa parusang kamatayan ng iyong mga magulang. Masaya din akong makita ka, Althea. Kung gayon, sumama ka na lang sa amin sa San Diego. Natitiyak akong ligtas ka doon. Ngunit Junya, ang lugar na yun ay hindi para sa mga katulad niyang vampira.
Alalahanin mong aswang ang mga naninirahan doon. Kung gayon ay wag na lang. Kung maaari, ibaba niyo na lang ako sa Maynila. Bababa na rin ako ng Maynila. Hindi kita maaaring pabayaan mag-isa, Althea. Hindi. Ibig ko sabihin, ako na ang bahalang magpaliwanag sa pamamahala. Kung si Junya na may dugong vampira ay nagawa namin kupkupin, siguro naman mauunawaan din nila kung isasama natin si Althea. At isa pa, hindi ka namang kalaban, Althea. Tama ba ako? Oo naman. Asahan mong nasa panig niyo ako. Nais ko na rin kasing mawakasan ang kasamaan ng aking lolo. Kung ang buhay niya ang kailangang kabayaran, ay malagod ko itong tatanggapin. Maraming salamat, Ninita. Hindi ko na talaga alam gagawin ko kung wala kayo. Hindi na umimik pa ang dalaga. Bagkus ay sinuklian na lang siya nito ng napakatamis ng ngiti. Kinabukasan ng tanghali ay narating na din nila ang bayan ng San Diego. Nakiusap si Junya na kung maaari ay sa isang hotel muna sila dumiretso sapagkat hindi maaaring masinaga ng araw ang pinsan niyang si Althea. Doon muna sila nagpalipas hanggang sa pagkagat ng dilim. Sa paglubog ng araw ay sinimulan na nilang umakyat ng bundok. Nang marating nila ang lugar nila ni Nita ay agad na sumalubong ang mga magulang nito. Agad na niyakap si Ninita. Laking tuwa ng mga ito nang makitang ligtas na nakabalik ang kanilang anak. Ngunit hindi ikinatuwa ng pamamahala ang nakitang kasama nilang babae. Ninita, ano ang ibig sabihin nito? Bakit may kasama kayong vampira? Huwag po kayong mag-alala, Pinuno. Hindi po natin siya kalaban. Pinsan po siya ni Junya. Ngunit isa pa rin siyang vampira. Lalo pat nagmula siya sa bayan ng San Juan. Mga nganib ang buong lahi natin dito kapag nalaman nilang dito tayo nagkukuta. Mawalang galang na po, Pinuno. Tinitiyak ko po sa inyo na nasa panig natin si Althea. Ako na po ang naggagarantiya sa inyo. Hindi po ako gagawa ng mga bagay na ikapapahamak ng lahi nyo. Sa huli ay nakumbinsi rin nila Junya ang pamamahala. Ngunit may mangilan-ngilan pa ring tutol sa pagkupkup kay Althea. Hindi rin masisisi ni Junya ang mga ito sapagkat karamihan ng katandaan sa lugar na iyon ay nakaranas ng kalupitan ng mga vampira. Agad namang nilapatan ng panglunas ni Ninita ang mga sugat ni Althea. Nag-alok pa ito na sa kanilang bahay na tumuloy. Payapang lumipas ang ilang araw. Tuluyan ang gumaling si Althea. Ngunit nahihirapan pa rin itong uminom ng dugo ng hayop sapagkat nasanay na ito sa dugo ng tao. Sa mga lumipas na araw na iyon ay tila napapansin ni Junya na unti-unting napapalapit ang loob ni Rigor sa pinsan niyang dalaga. Ninita, napapansin mo ba yung dalawa? Parang may something na. Oo nga eh. Buti pa sila. Hindi katulad ng iba dyan, manhid. Ha? Ano sabi mo? Wala. Sabi ko, medyo namamanid na yata yung mga kamay ko. Kanina ko pa kasi kinukusot tong mga labahin ko. Ganun ba? Sige, tutulungan na kita dyan. Ay nako, wag na. Gawain ng babae to. Okay na sa akin na samahan mo ako dito sa ilog para maglaba. Mamaya, ipagluluto kita ng paborito mong tinola. Wow, talaga? Salamat ah. Alam mo, swerte naman ang mapapangasawa mo.
Kasi bukod sa mabait ka na, maalaga ka pa. Sus, bolero. Pero teka, ikaw ba? May nobya ka na ba sa inyo? Ako? Wala. Tutok kasi ako sa pag-aaral. Kaya siguro hindi ko nabibigyan ng pansin ang mga bagay na yan. Gusto ko muna matupad ang pangarap kong maging isang pulis. Sa kasamaang palad nga lang, biglang nangyari ang mga bagay na to. Hindi ko tuloy alam kung matutupad ko pa ang mga pangarap na yon. Huwag ka mag-alala, Junya. Nandito lang ako. Ibig ko sabihin, kami. Kasama mo kaming haharap sa mga problema mo. Pasasaan pa at matatapos din ang lahat ng ito. Maraming salamat talaga, Ninita. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Bahagyang napatalikod ang dalaga. Halatang kinilig ito. Namula ang kanyang mga pisngi. Ngunit bigla na lamang naputol ang magandang eksena na yun. Nang makita nila si Rigor na mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan nila. Isinisigaw nito ang pangalan ni Junya. Junya, bilisan nyo. May kailangan kayong makita. Oh, Rigor, bakit? Anong problema? Rigor, ano ba nangyarit? Umahangos ka. Ganun na lang ang pagkabigla ng dalawa sa ibinalita ni Rigor sa kanila. May napas lang daw na 2 vampira ang mga aswang na tagapagbantay sa kanilang lugar. Namataan daw ang mga ito sa isang kuweba di kalayuan sa kanilang kuta. Agad nila itong tinungo. Naabutan nila ang 2 nakahandusay na vampira. Putol na ang mga ulo nito. Agad nila itong dinala sa kanilang kuta at ipinakita kay Althea. Nais nilang makumpirma kung galing nga ang mga ito sa San Juan. Hindi ako maaaring magkamali, Junya. Mga kawal nga sila ni Don Ramon. Kung gayon, nasundan nila tayo. Paano nangyari yun? Napaisip silang apat kung papaanong nangyari ang mga bagay na yun. Gayong wala naman silang naramdaman na nakasunod sa kanila nung oras na umuwi sila. Hindi kaya yung van? Tama yung van. Dahil siguro dun kaya nasundan nila tayo. Imposible. Mahigpit kong ipinagbilin sa kakilala ni Mang Berting na itago ng mabuti ang sasakyan na yon. Nasa pinakadulo yon ng bodega nila. Nako, nalintigan na. Baka may GPS yung sasakyan na yun Di kaya may kung anong bagay yung nasa loob nung kaya natuntun nila. Mabuti pa kung pirmahin natin. Balikan natin yung kakilalang mekaniko ni Uncle Bert. Samahan mo ko, Rigor. Ipaubaya mo na sa akin to, Junya. Magsasama na lang ako ng ilang tauhan ko. Mas mabilis kaming makakababat akyat sa anyong aswang. Sa sandaling makakumpirma kung natagpuan nga nila, ay babalik kami agad dito. Maraming salamat, Rigor. Mag-iingat kayo. Mabilis na nakarating ang balita sa pamamahala. Nagalit ang mga ito. Natakot ang karamihan. Sapagkat anumang sandali ay maaaring matunto na sila ng mga alagad ni Don Ramon. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Ninita? Nasa panganib na ang buong lahi natin ngayon. Ano na ang gagawin natin? Patawad po, Pinuno. Hindi ko po inaasahan na mangyayari to. Inaako ko po ang responsibilidad sa kaguluhang nagaganap ngayon. Ninita, Pinuno, ako po ang may kasalanan nito. Ako po ang hinahabol ng mga vampira na yan. Nang dahil po sa akin, nanganganib na ngayon ang buong lahi nyo. Pero hayaan nyo po sanang magawa namin ng paraan ng problema na to. Kung maaari po, palikasin muna natin ang mga kabataan, katandaan at mga kababaihan. May alam akong pwede nilang pagtaguan ng pansamantala. Sa ikatlong bundok mula dito,
May malaking kuweba doon. Kasya ang mamamayan natin doon. Salamat, Ninita. Tama, doon muna kayo pansamantala. Kami na lang nila Rigor ang bahalang magbantay sa lugar na ito. Hindi. Sasamahan ko kayo dito. Hindi ko kayo maaaring iwan. Mas kailangan ka ng mga kalahi mo sa pagkakataon na to. Huwag ka nang mag-alala sa amin ni Rigor. Ipagtatanggol namin ang lugar na ito. Isama mo na rin si Althea. Lumikas na kayo habang may oras pa. Ngunit Junya, Sumunod ka na lang, Ninita. Pakiusap. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi sundin ang utos ni Junya. Agad nilang nilikas ang lugar na iyon. Isinama nila ang mga kabataan, katandaan at mga kababaihan patungo sa kuweba upang hindi madamay sa nalalapit na digmaan sa pagitan ng mga vampira at aswang. Ilang sandali pa ay dumating na nga sila Rigor. Kinumpirma nito na natagpuan na nga ng mga vampira ang ban na ginamit nila. Patunay nga nun ang pagkamatay ng kilalang mekaniko ni Mang Berting. Bangkay na nila itong naabutan at may kagat sa leeg. Mabilis sila naghanda laban sa paparating na panganib. Naglagay si Rigor ng mga magbabantay sa bawat sulok ng paanan ng bundok. Ang iba naman ay naghanda ng mga armas, mga sibat, matataas na kalibre ng baril at mga granada. May mga mandirigma din silang ipinasama kila Ninita upang siguradong maprotektahan ng mga ito sakaling matunton ng mga vampira. Pumuesto sa isang mataas na tore si Junya at Rigor. Nasa pinakatuktok ito na bahagi ng bundok, kung kaya't tanaw nila ang buong paligid. Ang bawat tagapagbantay ay may dalang flare gun, kaya't madali nilang malalaman kung papasugod na sa kanila ang mga kalaban at kung saan ang lokasyon nito sa pamamagitan ng pagpapaputok nun paitaas. Patawarin mo ko, Rigor. Masyado ng malaking problema ang dinala ko dito sa lugar nyo. Ang dami ng apektado. Huwag mo nang isipin yun. Tumatanaw lang kami ng utang na loob. Isa pa, hindi ka na iba sa amin, Junya. Tinuring ka na naming pamilya. Sinisiguro kong mauunawaan ng mga kalahi ko ang mga nangyayaring ito. Hindi kami maaaring magtago na lang habang panahon. Alam ko, darating at darating ang mga bagay na ito. Ngayon, oras na para lumaban. Pagod na ako sa kakatago. Mula ng pagkabata ko, puro takot na lang ang nangingibabaw sa mga kalahi ko. Wala kaming kapanatagan. Kaya't kahit buhay ko, iaalay ko. Makamit lang namin ang tunay na kapayapaan. Kaya natin to, Rigor. Pinapangako ko, makakamit nyo ang lubusang kapayapaan. Tahimik ang gabi na iyon. Payapa ang paligid, ngunit alerto pa rin ang bawat isa sa kanila. Lumipas ang magdamag, ngunit ni isang vampira ay wala silang namataan sa paligid. Payapang sumapit ang bukang liwayway. Lumipas pa ang ilang araw. Nagpatuloy ang kapayapaan sa kabundukang bahagi ng San Diego. Sa kabila nito ay hindi pa rin sila naging kampante. Nananatili silang alerto. Lalo na sa tuwing sasapit ang pagkagat ng dilim. Rigor, Junya, kumusta na kayo? Siya nga pala, may dala akong paborito mong ulam, Junya. Tinola, salamat. Kumusta naman kayo sa kuweba? Maayos ba ang lahat doon? Ayos lang naman kami doon, Junya. Unti-unti na din silang nasasanay sa lugar na yon. Mainam din naman, sapagkat malapit lang yun sa ilog. Ninita, kumusta na si Althea? Ikaw namimiss mo no? Kala mo hindi ko alam Ha? Hindi Kasi syempre baka naiinip na siya dun. Huwag kang mag-alala, okay lang siya doon. Isa pa,
May mga kaibigan na din naman siyang mga dalaga. Pabor din naman sa kanya ang lugar na yon kasi hindi siya tinatamaan ng sinag ng araw. Mabuti naman kung ganun. Junya, napapansin ko kanina ka pang umaga tahimik. May bumabagabag ba sa'yo? Junya, may problema ba? Wala. Naiisip ko lang kasi. Nalalapit na ang pagsapit ng aking 21 kaarawan. Nagkatinginan si Ninita at Rigor. Alam nila kung ano ang ipinapahiwatig ng binata. Maaaring panganib ang dala ng araw na yon para sa kanilang lahat. Nakiusap ang binata sa dalawa. Nais nitong magpatid sa malayong lugar at ikadena siya. Sapagkat siya mismo sa sarili ay hindi sigurado sa maaaring mangyari sa araw na yon. Mariin naman itong tinanggihan ni Ninita. Ayaw nitong mapalayo ang binata sapagkat mahal niya na ito. May alam akong maliit na kuweba sa kabilang bundok. Maaari natin takpan ng malaking bato ang lagusan nun. Maaari kang manatili sa lugar na iyon pagsapit ng iyong kaarawan. Maganda nga yung naisip mo, Ninita. Ganun na nga ang gagawin natin. At pag natapos ang araw na iyon at wala namang kakaibang nangyari kay Junya, ay kailangan nating ipagdiwang agad ang kanyang kaarawan. Maraming salamat sa inyo. Gumuhit ang ngiti sa labi ng binata. Halatang naibsan ang dinadala nitong alalahanin. Hanggang sa sumapit ang bisperas ng 21 kaarawan ni Junya. Ginawa nga nila ang napag-usapan. Ngunit pagdating nila sa kuweba ay nakiusap si Junya na kung maaari, bukod sa pagtatakip ng malaking bato sa lagusan ng kuweba, ay ikadena siya ng mahigpit. Nais niyang makasiguro na hindi siya makapananakit kung sakaling maging halimaw man siya. Sa oras daw na maulinigan nilang halimaw na siya, ay kailangan na nilang isara ang permanente ang lagusan na yon. Nang sa ganun ay hindi na siya makapanakit pa. Ginawa naman nila ang kahilingan ng binata. Mahigpit nilang binantayan ang lagusan ng kuweba hanggang sa sumapit ang hating gabi. Rigor, nag-aalala na ako. Pasado 12:00 na. Wala ka pa rin bang nararamdamang kakaiba? Huwag ka masyado mag-alala, Ninita. May mabuting puso si Junya. Alam kong hindi siya magiging dyablo, gaya ng inaasahan nila. Magtiwala lang tayo. Tama si Rigor, Ninita. Kailangan lang natin magtiwala. Sapagkat yun na lang ang meron tayo ngayon. Lumipas pa ang ilang saglit, ngunit walang tinig o pagkilos silang naramdaman mula sa loob ng kuweba. Maya-maya pa'y nanlaki ang mga mata nila. Hindi dahil sa kung may ano na nangyayari sa kuweba, kundi may natanaw silang ilaw sa himpapawid. Nagmumula yon sa isang flare gun, hudyat na may sumasalakay na mga vampira. O hindi, bakit ngayon pa? Dito lang kayo, Ninita, Althea. Kailangan kong tulungan ng ating mga kasamahan. Rigor, mag-iingat ka. Mabilis na nagpalit ng anyo si Rigor at tinungo ang pinagmumulan ng liwanag na iyon. Umaalulong ito upang maalerto ang kanyang mga kasama mandirigma, mga mandirigmang aswang na handa nang harapin ang matagal ng kinatatakutang mga vampira. Umalingaw-ngaw ang pagsabog at putukan sa paligid. Mabilis na napaslang ang karamihan sa mga aswang. Bukod sa malalakas ang mga vampira, ay mabibilis din itong kumilos at may dala pa itong matataas na kalibre ng baril. Muling umalulong ng malakas si Rigor. Sa pagkakataong iyon ay hindi na pagsugod ang ibig sabihin ng alulong na yon.
kundi pagtatalamhati. Agad naman iyong narinig ni Ninita. Althea, pumunta ka sa kuweba. Sabihan mo sila na papuntahin ang mga mandirigma na naroon upang makatulong dito. Kailangan muna nating iwan si Junia. Tutulong ako kay Rigor. Oo, Ninita. Mag-iingat ka. Mabilis na tinungo ni Ninita ang kinaroroonan nila Rigor. Nasaan yung aswang na siya? Nasaksihan niya ang unti-unting pagkatalo ng kanilang mga kasamahan. Buong tapang niyang inatake mula sa likod ang isang vampirang nagpapaputok ng machine gun. Nakapwesto ito sa isang mataas na bahagi ng bundok. Agad niyang napaslang ito. Sa pagkakataong iyon ay siya na ang gumamit ng malaking sandata. Walang habas niyang pinaulan na ng bala ang lokasyon ng mga vampirang nagpapaputok ng matataas na kalibre ng baril. Sinabayan pa iyon ng pagbato ng granada ng ibang aswang na nasa anyong tao pa. Mabilis na sinugod nila Rigor ang mga vampira. Sa ilang saglit lang ay nagkalat ang dugo at bangkay sa paligid. May mga katawang nagkagutay-gutay. Ang iba ay wala ng ulo. Ang iba ay puro kagat. At karamihan ay naaabo. Lalong lumakas ang loob nila Rigor sapagkat unti-unti ay naipapanalo na nila ang laban. Ngunit hindi pala doon nagtatapos ang lahat sapagkat may mga dumating panghukbo ng vampira. Sa tansya niya ay nasa 500 ang bilang ng mga ito, habang ang mga mandirigmang aswang ay nasa higit 100 lamang. Patuloy ang pagpapaulan ng bala ni Ninita gamit ang machine gun. Halos panawan na ng pag-asa si Rigor sa nasasaksihang mabilis na pagkakaubos ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila nun ay ibinuhos niya pa rin lahat hanggang sa abot ng sagad niyang lakas. Halos panawan na ng pag-asa si Rigor sa nasasaksihang mabilis na pagkakaubos ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila nun ay ibinuhos niya pa rin lahat hanggang sa abot ng sagad niyang lakas. Napansin ni Rigor si Don Ramon sa di kalayuan. Kasama nito ang kanang kamay na si Montana. Humahalakak ang mga ito. Sa galit niya ay mabilis niya itong inatake. Ngunit bago pa man siya makarating sa kinaroroonan ng mga ito ay naharang na siya ng mga kawal nitong vampira. Tadtad ng sugat si Rigor matapos siyang pagtulungan ng mga ito. Akmang pupugutan na siya ng ulo nang biglang may pagsabog silang narinig. Dumating na sa wakas ang karagdagang mandirigma mula sa kuwebang pinagtataguan ng iba pang mga aswang. Humigit kumulang 200 ang bilang ng mga ito. Nabuhayan si Rigor sa nakita. Agad niyang nasakmal sa leeg ang vampirang may hawak sa kanya at patuloy na nakipagbuno sa iba pa. Patuloy pa rin ang pagpapaputok ni Ninita. Ngunit hindi niya napansin ang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Si Montana. Nagpakawala ito ng isang malakas na suntok na ikinatalsik ng dalagang aswang. Sa lakas nun ay hindi na nakuha pang magpalit anyo ng dalaga. Mula sa pagkakahiga ay sinakal siya ng vampira hanggang sa maiangat siya nito. Hindi na makahinga si Ninita. Nanginginig na ang buong katawan nito. Nang biglang sumulpot si Rigor sa kung saan. Mabilis nitong tinamba ang vampirang si Montana. Tumalsik silang dalawa at nagpagulong-gulong hanggang sa mapaibabawan ni Rigor ang vampira. Pagkakataon niya na ito upang
sakmalin sa leeg. Ngunit bago niya pa man nagawa ang mga bagay na iyon, ay mabilis na nagbago ng anyo si Montana. Tinubuan ito na mahahabang kuko at malalabay na pakpak na animoy tulad sa paniki. Tila nagmukhang aswang ang anyo nito at naging ibayo ang lakas na taglay. Sa isang wasiwas ng kamay ay napatalsik niya ang kalabang aswang. Hindi pa man ito tumatama sa batuhan ay nasundan niya na agad ito ng isang napakalakas na pagkalmot. Tumama iyon sa dibdib ng aswang. Naghihingalong bumagsak si Rigor. Halos hindi na ito makagalaw pa. Unti-unti siyang nilapitan ng halimaw na vampira. Malakas ka para sa aswang na hindi kumakain ng tao. Pero katapusan mo na. Itinaas nito ang kanang kamay upang putulin ang ulo ng aswang nang biglang may sumunggab sa kanyang likuran. Si Ninita. Nasaan yung aswang na ang dalaga? Pinagkakalmot nito ang halimaw, ngunit tila tinatawanan lang siya nito. Buhay ka pa pala. Ang tigas mo rin ha. Pwes, sabay ko kayong tatapusin. Mula sa kanyang likuran ay madali nitong nahablot si Ninita at malakas na inihagis sa tabi ni Rigor. Ninita, tumakbo ka na. Katapusan nyo na! Napapikit na lang si Rigor. Sinusubukang tanggapin ang kanyang katapusan. Tumilapon ang ulo nito sa tabi ni Ninita. Napaluha ang dalaga. Sa sobrang panghihina ay bumalik na ito sa anyong tao. Wala na siyang lakas upang harapin ang halimaw na vampira. Mabilis siyang sinakal nito at ilang sandali pa ay tuluyang naputol ang ulo ng dalaga. Humalakhak ng napakalakas ang vampira. Unti-unting naubos na rin ang mga mandirigmang aswang. Di kalaunan ay natuntun din ng mga vampira ang kuwebang pinagtataguan ng mga nalalabing aswang. Doon ay walang awa nilang pinaslang ang bawat isa. Matanda, bata at mga kababaihan. Natuntun din nila kung saan naroroon si Junya. Habang nakakadena ay nilapitan siya ni Don Ramon. Humahalakak itong nilapa ang leeg niya hanggang sa maputol na ang ulo nito. Sabay tukot sa puso ni Junya at walang habas na nilantakan ito. Oops, joke lang. Ulitin natin. Ninita, tumakbo ka na. Katapusan nyo na! Sa pagdilat niya ay wala na sa harapan niya ang halimaw na vampira. Natanaw niya sa di kalayuan na walang habas itong nilalapa ng isang kakaibang nilalang. Nilalang na ngayon niya pa lamang nakita. Nasaan yung tao ito? Napakakisig ng pangangatawan at may napakahabang buhok na kulay abo. Nanlilisik ang mga mata nitong kulay pula. Napakatulis ng dalawang pangil nito at merong napakatatalas na kuko na animoy mga tari ng manok. Halos nagkanda punit-punit ang buong katawan ni Montana nang tigilan ito ng nilalang na yon. Matapos nun ay saglit na lumingon ang misteryong halimaw sa kanya lalagyan ni Ninita. Animoy tinitignan nito kung may buhay pa ang dalaga.
Nang makitang unti-unting gumagalaw ang dalaga, ay mabilis na itong umalis. Agad na tumayo si Rigor upang ibangon si Ninita. Nang masigurong ligtas na ang dalaga, ay sinundan niya ang misteryong nilalang na iyon. Nanlaki ang mga mata niya sapagkat nasaksihan niya kung gaano ito kabilis. Halos doble ng bilis ng mga vampira. Hindi niya rin matanto kung gaano kalakas ang nilalang na ito sapagkat halos daanan niya lang ang mga vampira ay isa-isa itong bumabagsak. Kundi tagpas ang ulo ay wasak ang mga katawan nito. Natuwa si Rigor sapagkat nakumpirma niya na nasa panig nila ang nilalang na yon. Nang bigla siyang matigilan. Si Junya, hindi kaya siya ang nilalang na ito? Napansin niya na lang si Don Ramon na mabilis na nagpapalit ng anyo. Kawangis nito ng anyo si Montana, ngunit mas malaki ito kumpara sa kanang kamay niya. Mabilis itong lumipad patungo sa kinaroroonan ni Junya. Buong lakas na isinigaw ni Rigor ang pangalan ni Junya. Junya, sa likod mo! Nakuha ng pagsigaw niya ang atensyon ng misteryosong nilalang. Ngunit huli na para makailag pa ito. Masyadong mabilis ang pag-atake ng Don. Inilipad siya nito hanggang sa pinakamataas na parte ng bundok. Sakal-sakal siya nito. Nagpupumiglas siya ngunit sadyang malakas ang pagkakasakal ng halimaw na Don. Nagpakawala ito ng malalakas na suntok sa mukha ng misteryosong halimaw. Halos sumuka na ito ng dugo at ang pinakahuling suntok ay ipinatama nito sa kanyang sikmura. Bumulwak ang kanyang dugo sa mukha at katawan ng halimaw na vampira. Pumalahaw ito ng napakalakas na animoy sinisilaban nito. Dahilan upang mabitawan siya nito. Maya-maya pa'y tila nasunog ang ilang bahagi ng muka at katawan ng halimaw na Don. Galit na galit itong nagsisisigaw. Mula sa himpapawid ay mabilis itong lumipad patungo sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. Isang malakas na sipa ang pinakawalan nito. Dahilan upang bumaon ng bahagya ang kalaban sa lupang kinasasatlakan nito. Matapos nun ay agad niyang hinawakan ito sa paa at buong lakas na pinaikot-ikot hanggang sa maihagi sa mabatong bahagi ng bundok. Sa sobrang lakas ng puwersang iyon ay halos magkabasag-basag ang malalaking bato sa paligid. Muli niya itong sinugod ng napakabilis. Ngunit bago pa man siya makalapit ay nakita niyang dumilat ang kalaban. Nakatingin iyon ng matalim sa kanya. Halos nagliliwanag na ang mapupulang mga mata nito. Huli na upang itigil niya ang pagsugod na yon. Kaya't napilitan na rin ng Don na ituloy ang pag-atake. Mabilis na bumangon ang kalaban niyang halimaw. Buong lakas na lumundag papasalubong sa kanya. Nagpaikot-ikot sila sa ere bago bumangga sa isang malaking bato. Nauna ang likod ng misteryosong halimaw, kaya't nakakuha ng pagkakataon ang Don upang ngasabin ang leeg nito. Napasigaw ang kalaban niyang halimaw nang lapain niya ang leeg nito. Buong lakas niyang pinagkakakagat at sinipsip ang dugo ng kalaban. Ngunit ilang sandali pa ay natigilan ang Don sa kanyang ginagawa. Napaatras ito. Unti-unting natutunaw ang kanyang bibig at kasama na rin ang lalamunan. Sinamantala yun ng kanyang kalaban. Mabilis itong sumugod at walang kahirap-hirap na dinukot ang puso ng vampira. At sinundan pa yon ng malakas na wasiwas ng kanyang mga kuko, dahilan upang tuluyang maputol
ang ulo ng hari ng mga vampira. Unti-unti itong nalusaw. Nang mapansin nyo ng mga vampira, ay hintatakot itong nagtakbuhan. Ngunit hindi ito hinayaang makatakas nila Rigor. Isa-isa nila tong nilapa. Ngunit may mga iilan na nakatakas. Dala na rin ng mga abilidad nito sa bilis ng pagkilos. Bumagsak ang misteryosong halimaw. Marahil sa dami ng sugat nitong natamo, ay tuluyan na itong nanghina. Patakbo itong nilapitan ni Ninita at Rigor. Unti-unti ay nagbabago na ang anyo nito. Bumakas ang ngiti sa kanilang mga labi nang makumpirmang si Junya ang misteryosong halimaw na yon. Sabi ko na ikaw yan eh. Ang galing mo, kapatid. Junya, huwag kang mamamatay. Please. Nita, anong nangyari? Tuluyan nang nawala ng malay si Junya. Agad naman siyang binuhat ni Rigor at dinala sa kuta upang malapatan ng lunas. Nagkalat ang mga labi sa buong kabundukan. Marami ang aswang na nagbuwis ng buhay. Ngunit halos naubos naman ang mga vampirang sumalakay sa kanila. Agad na nilinis ng mga kababaihan ang mga nagkalat na labi sa bundok. Ang mga vampira ay sinunog nila, habang ang mga aswang naman ay binigyan nila ng maayos na libing. Itinuring nilang mga bayani ito ng kanilang lahi. Isa-isang nilapatan ng lunas ang mga sugatang aswang, habang si Junya ay wala pa ring malay. Sa kabila ng pagdadalamhati ay nagpasalamat pa rin ang pamamahala sapagkat nailigtas ang karamihan sa kanilang mga nasasakupan. At halos naubos na rin ang mga kalabang vampira. Muling nanumbalik ang katahimikan sa bulumbunduking bahagi ng San Diego. 3 araw na ang nakalipas, ngunit wala pa ring malay si Junya. Rigor, nag-aalala na ako. Kailan pa kaya gigising si Junya? Huwag ka na masyadong mag-isip, Ninita. Alam kong kaya ni Junya na lagpasan ang mga tinamo niyang sugat. Matibay yun. Oo nga naman, Ninita. Masyado ka nag-aalala sa pinsan ko. Maghintay lang tayo. Magigising din siya. Pero 3 araw na. Hindi ko na kaya pa maghintay ng matagal. Paano kung hindi na siya magising? Gigising pa yon. Magpupulis pa siya, di ba? Napalingon ang lahat sa pinagmumulan ng tinig na iyon. Sa wakas, ang pinakahihintay nilang si Junya ay nagising na.